Kapag pinakasalan ng yumao mong ama ang isang babae, dapat ay ituring mo ring tunay na ina ang babaeng yun. Ganun ang tinatak ko sa aking isip. Maraming taon na ang lumipas. Dahil ganun din ang payo sa akin ng aking mga tiyahin at iba pang kamag-anak. Kaya sinunod ko ang mga yun. Ngunit magagawa ko kayang sundin pa rin ang alintuntuning yun kung ang maganda kong stepmom ay nakahiga ngayon sa kanyang kama at pinaglalaroan ko ang kanyang pagkababae. Hindi ko talaga maipaliwanag ang mga tumatakbo sa isip ko nung mga oras na yon. May mga boses na bumubulong sa akin na parang, hindi tama ang ginagawa mo. Nanay mo pa rin yan kung tutuusin. Ano pa yung ginagawa mo, Adrian? Akala ko ba mabuting bata ka? Ngunit meron din namang ganito. Sige lang, Adrian. Huwag ka na magpigil. Parang nagtatalo ang boses ng mga anghel at demonyo sa loob ng aking isipan. Ngunit isinantabi ko ang mga yon. Ang iniisip ko na lang, makakatulong ba to kay Mami Julie? Dahil alam ko na makakabuti to sa kalusugan niya. Dahil maaari siyang makatulog ng mahimbing, tuloy ko ang aking ginagawa. Kitang-kita ko kung gaano kahigpit ang pagkakapit ni Mami sa bedsheet nang maabot niya ang langit. Alam ko na naibigay ko na naman ang gustong mangyari ng aking ina. Nakita ko na lang na unti-unting bumabagal ang paghinga ni Mami. Patid kong nakatulog na talaga siya. Kaya tumayo na ako at kinumutan mabuti si Mami. Tinitigan ko siya ng ilang segundo. Natutuwa ako na nakatulong yata ako para makatulog ng maayos ang aking butihing stepmom. Humakbang ako ng mabilis papunta sa aking kwarto. Kinakailangan ko na ring mailabas ang matinding init na bumabalot sa akin. Hanggang sa bigla na lang ako natigilan. Dahil sa mga oras na yon, si Mami ang aking nasa isip. Naiilang talaga ako. Hindi ko man siya tunay na ina, nanay ko pa rin kung maituturing. Kung kaya naman agad kong binuksan ang laptop, naialis ko naman kay Mami Julie ang aking maruming pag-iisip. At nabaling naman to sa magagandang babae na nakita ko sa ilang videos. Nang matapos ay nakatulog din ako ng mahimbing dahil sa matinding pagod. Gabi na nang kinatok ako ni Mami Julie sa aking kwarto. Maghahaponan na raw kami. Bilib na bilib talaga ako sa kanya. Hindi talaga siya nagmiminti sa pagluluto para sa akin. Maliban na lang sa lunchtime ng araw na yon. Sa sobrang himbing ng kanyang pagtulog, ay hindi talaga niya nagawang gumising upang ipagluto ko ng aking pananghalian. Ayos lang yun, Mom. Pagod ka sa online job mo. May pagkahiya sa mukha ni Mami Julie nang marinig yun. Inakala niya sigurong binibiro ko siya tungkol sa nangyari sa amin ng umagang yun. Naiyari naman ako sa sinasabi ko. Kung may ibang paraan lang sana para masabi ko yun nang hindi masyadong maiilang si Mami. Habang kumakain kami, ay nagpaliwanag si Mami na hindi raw niya sinasadya na hikayatin akong gawin yun. Huwag ka na mag-apologize, Ma'am. Ako naman ang lumapit talaga, di ba? Sana pinigilan kita, Adrian. Ina mo pa rin ako. Hindi tama na udyukin kita sa gawain ganun. Patuloy kami nag-usap at nagpaliwanagan. Hanggang sa nagkabiruan kami na wala nang ibang magtutulungan sa bahay, kundi kami lang din. Nagbiro pa nga si Mami na kung okay lang daw sa akin, ay siya naman daw ang maglalaro sa aking ibaba. Natawa ako na nag-init ng matindi nang sabihin niya yun. Hanggang sa dumaan ng isang linggo, napapansin ko na parang mas masayahin na si Mami Julie kumpara sa dati.
Nasabi niyang nakatulog raw siya ng maayos nung mga nakaraang araw. Malaking tulong daw talaga ang kakaibang ayuda na binigay ko sa kanya. Ngunit panandalian lang pala yun. Sapagkat matapos ang 2 pang linggo, ay bumalik na naman ang insomnia ni Mami. Muli siyang nangangayayat at laging pagod na ulit sa paggawa ng mga gawaing bahay. Naawa ko sa kanya. Naulit na naman siya sa ganitong sitwasyon. Kaya para sa akin, kailangan kong aksyonan ulit ang problema niyang ito. Kailangan. At ganun na nga ang nangyari. Ang akala kong one-time incident na kung saan ako ang naglalaro sa kanyang ibaba gamit ang kanyang laruan ay naulit pa. Naulit yun ng naulit hanggang sa wala na talagang hiya ang namagitan sa aming dalawa. Halos tuwing umaga, matapos ang kanyang trabaho sa magdamag na online job, ay tatawagin niya ako sa kanyang kwarto para gawin naman sa kanya ang regular routine upang siya'y makatulog ng mahimbing. Siyempre, panay ang pagsasarili ko matapos kong gawin yun sa kanya. Hindi naman nagtatanong si Mami kung anong ginagawa ko matapos ang episode namin. Batid kong alam niya na talaga ang ginagawa ko matapos ko siyang trabahuhin. Isang umaga, may matinding problema ang umusbong. Tinawag ako ni Mami upang patulugin siyang muli. Ngunit may problema talaga. Nung nakaraang araw kasi, umalis si Mami para sa isang seminar. 3 araw siya namalagi sa isang stay-in facility kung saan ginanap ang naturang seminar. At dahil pabalik-balik na raw si Mami doon, iniwan niyang ilang gamit niya sa room assignment niya sa building na yun. Ang problema ay naiwan niya doon ang kanyang laruan na gagamitin sana namin sa umagang to upang siya'y makatulog ulit ng mahimbing. Paano na ngayon to, Mami? Wala ang laruan mo rito. Tanong ko sa kanya. Kahit wala naman yun, may ibang paraan naman, Adrian. Napalunok ako ng laway at nanginig ng husto sa sinabi niyo ni Mami. Mami, sure po ba kayo? Mautal-utal kong tanong. Oo, Adrian. Tama na ang pagpipigil. Tama na ang pagkukunwari. Gusto ko to. Kailangan ko to. Gusto mo din naman, di ba? Tango na lang ang nagawa kong pagtugon sa kanya. Ilang segundo pa'y nakahiga na ako. At nasa ibabaw ko naman si Mami Junie. Marahan akong umulos at napapatili na lang siya sa ginagawa kong pag-ulos sa kanya. Hanggang sa bigla niya akong sinunggaban sa labi. Sa loob ng ilan pang minuto, nagpakalunod kami sa ligaya ng aking ina. Ako na ngayon ang pumalit sa pwesto ni tatay. Tila imposible, pero nangyayari. Ilang sandali pa'y sabay na namin abot ng langit. Sa mga oras na iyon, ay sobrang sarap sa feeling ko. Hindi ko akalain na ang stepmom ko pa ang magmumulat sa aking kamunduhan. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga araw. Paulit-ulit yung nangyayari. Sobrang saya ko dahil natutulungan ko na si Mami Julie sa problema niya sa pagtulog. At napupunan ko pa ang kanyang pangangailangan. Hello mga loves ko. Thank you for watching, guys. Hope you are enjoy this video. Thank you.